Maraming Christian, hindi po nag-i-struggle sa kakulangan ng vision. Naniniwala ko maraming Christians ang nag-i-struggle dahil kulang sa surrender. Lalo na po yung kultura natin na tinuruan po tayo na follow your dreams. Narinig nyo na po ba yan? Follow your dreams. Nakikita nyo yan sa mga ref, nakikita nyo yan sa mga jeep, nakikita nyo yan sa mga social media posts, naririnig nyo yan sa mga TED Talks, nakikita natin yan sa mga pop culture, sa mga branding and advertisement. Pero yung salitang follow your dreams, hindi ho biblical yan. Hindi po itinuro ng Biblia na sundan natin ang ating mga pangarap. Yan po ay cultural mantra. Nakasanayan na po natin. However, hindi natin maitatanggi na marami ho talagang tao, mas pinupurso nila yung pangarap nila kesa yung layunin ng Panginoon sa kanilang buhay. No wonder, marami pong mga tao today successful pero parang hindi nakakapagpahinga. Napansin niyo ho ba na maraming tao, they have the money, marami silang pera pero nawawalan ng meaning ang kanilang buhay. Oo, marami silang ginagawa, productive sila, but at the end of the day, their heart feels empty. Maraming mga Christians din in our generations today, parang paabante ng paabante yung career, pero paatras ng paatras yung calling. Something is wrong. Ang puso natin nangangarap, pero kailangan natin maunawaan at mapaalalahanan na ang buhay natin may purpose. Kung ang toothbrush nga may purpose, ikaw pa kaya? Kung ang ilaw nga may purpose, ikaw pa kaya? Ang toothbrush, ang purpose niya, ipanglinis ng ngipin. At least siya, alam niya ang purpose niya. Ikaw, ako, tayo kaya? Ano ba ang purpose natin? Ang purpose lang ba talaga natin magtrabaho ng magtrabaho araw-araw, kumain, matulog, tapos na? O may mas malalim na meaning ang buhay? Ang purpose ba natin, uminhale ng oxygen at mag-exhale ng carbon dioxide? At pagkatapos nun, tapos na, mamamatay tayo, mawawala tayo dito sa mundo, at pagkatapos nun, tapos na ang ating buhay. Nagkakaroon po ng problema kapag yung purpose natin at yung plano natin ay nagko-compete with each other. Pag yung plano mo sa buhay at yung purpose ng Panginoon nagkaroon ng pagbabangga, ibig sabihin, hindi alam kung sino ang dapat mauna, marami ang nagre-resulta sa burnout. Bakit nababurnout? Bakit ko sinabi na posibleng ma-burnout ang isang tao na hindi niya alam kung ano ang kanyang ipaprioritize? Because it's possible for us to dream outside God's design. Okay, let me repeat. It's possible for a Christian to dream outside God's design. But you can never fulfill your purpose outside of God. Okay? So pwede kang mangarap na labas sa disenyo ng Panginoon, pero hindi mo magagawa ang purpose ng Diyos kung tatanggalin mo siya sa iyong buhay. Bakit to? Ang pangarap nagbabago. Naalala ko, many years ago, na-share ko yan, nasa YouTube pa yata eh. Isa sa mga pangarap kong sasakyan, BMW. Pero nung nalaman ko yung presyo, e-bike lang, okay na pala ako. Kasi di ba, napansin nyo, ang pangarap nagbabago siya eh. Ang pangarap seasonal siya. Ang pangarap negotiable siya. At karaniwan ng mga pangarap natin ay powered by our desire. Anong ibig sabihin? Kumbaga, kaya ka nangangarap, nagdi-desire ka. Halimbawa, nagdi-desire kang yumaman. Nagdi-desire kang sumikat. Hindi ba sama ha? Nagdi-desire kang maging komportable. Nagdi-desire ka na yung mga anak mo makatapos ng pag-aaral. Nagdi-desire ka magkaroon ka ng influence at hindi lang ikaw ang nai-influence. Ganun ang pangarap eh. Usually, powered siya and motivated siya. Ito ang gusto ko. Pero ang purpose iba. Kung ang pangarap driven siya, ito ang gusto ko, ang purpose ina-assign. Ang purpose by design. Ibig sabihin ng ina-assign, hindi ikaw ang pumipili ng purpose mo. Sa pangarap, ikaw eh. Pero sa purpose, hindi ikaw pipili niyan. Ang pumipili ng purpose mo, yung lumikha sa'yo. So, posibleng ang pangarap mo yumaman, pero ang purpose mo maglingkod. Okay? Posibleng ang pangarap mo maging sikat, pero ang purpose mo maging steward, sumunod, to build other people, o dalhin ang ibang tao pabalik sa ating Panginoon. Kumbaga, sa pangarap, laging sinasagot yung tanong na, ano bang gusto kong mangyari sa buhay ko? Pangarap yan eh. Pero kapag purpose, bakit ba ako nilikha ng Diyos in the first place? Ano ba ang reason kung bakit ito nangyayari? A few months ago, I discussed a message about, I think that is our anniversary Sunday, I discussed about the value and the importance of a potter and a clay. You still remember that? Na si Lord, siya ang humuhulma sa atin at tayo naman ang kanyang clay. Balikan nga natin yung verse sa Isaiah chapter 64 verse 8. Ang sabi ng Biblia, yet you, Lord, our Father, everybody read this with me,
We are the clay. Sino yung we? Tayo. Tayo daw po ay putik. Tayo daw po ay clay. Pero sino ang potter? Si Lord. Siya ang ibig sabihin ng potter, siya yung naghuhulma doon sa clay. At dahil siya ang naghuhulma, ano sabi ng last part? We are all the work of your hand. Ibig sabihin, ganito lang kasimple, no? Tayong lahat, sumusunod lang kung ano ang gusto nung pattern na naguhulma sa atin. Komprende? Sino ba ang pattern? Si Lord. Sino ba ang clay? Tayo. So kapag ba inassign ka ng Diyos, ako ang pattern, ikaw ang clay, control ba yon? Hindi. Manipulation ba yon? Hindi. Binabalik ka lang sa disenyo mo. You are created to follow God's design. Halimbawa, yung clay ba magiging bowl o magiging cup? Sino magdi-decide? Yung pattern. Ibig sabihin, walang kaalam-alam ang clay, basta siya sunod lang siya ng sunod. Pag iniikot siyang gano'n, sunod lang siya ng sunod. So kapag sinabi ng pattern na, magiging bowl ka, ikaw magiging jar ka, ikaw magiging cup ka, wala siyang magagawa. Now, pwedeng mangarap yung clay. Sabihin niya, gusto kong maging espada. Yan. Halimbawa, yung clay sabi niya, habang inuulma siya, Sir, pwede ba akong maging espada? Pwede kang mangarap, pero nakadetermine pa rin yung future mo doon sa pattern mo. So, ibig sabihin, walang problema mangarap. Pwedeng mangarap ang clay na pwede siyang maging sword. Pero ang tanong, yung clay ba nakadesign para maging espada? No, hindi siya nakadesign para maging espada. Ang espada kayang mag-cut. Ang clay, hindi niya kaya yon. So, kahit anong effort ng clay, hindi niya magagawa yung bagay na hindi niya design. Sino sa inyo nangangarap makalipad? Sarap nun, di ba? Kung magkakaroon ka ng superpowers, isa sa mga superpower ko, Pastor, gusto kong makalipad ako. Pero ang tanong, pangarap mo makalipad, gusto mong makalipad, pero nakadesign ka ba para lumipad? Hindi. So kapag tinangka mong lumipad, hirap ka. Imposible pa nga eh. Tama, andyan pa ba kayo? Tama. Pero yung hirap ka, madali sa ibon. Kasi yung ibon, design talaga siya para lumipad. Meron na ba kayong nakitang ibon na nag-enroll sa flight school? Halimbawa, gusto kong matutong lumipad. Okay? Paglipad 101. Ayan. May ganyan ba? May lesson ba ang ibon para sa... Wala. Kumbaga, nung ipinanganak siya, kahit hindi niya pa na-try lumipad, once na pinakawalan siya dahil built-in sa kanya yun. Effortless ang paglipad. Halimbawa, ang isda, design siya para sa tubig. Wala kang makikitang isda na nag-e-enroll sa swimming school. Walang isda na nag-swimming lesson. Lahat ng isda, naturally, based on design, bigla na lang silang lumalangoy. So, ibig sabihin, kung ang ibon lumilipad, ang isda lumalangoy, hindi mo pwedeng pagbaliktarin. Bakit? Ang isda, unless flying fish, pwedeng makalipad, pero for a while nga lang eh. Pero yung ibon, hindi mo siya pwedeng palanguyin at hindi siya makaka-create ng hininga doon. Pero pagkapaliparan ng usapan at ibong ka, kayang-kaya ko yan. Pero kung palanguyan ng usapan at isda ka, walang problema. Bakit? You don't try to become what you already are. Hindi mo ine-effort na matutong lumangoy kung dinisenyo ka talaga ng Panginoon sa tubig. Naunawaan niyo sinasabi. Bakit? Depende sa design ng Diyos. That is why, kapag may design, ibig sabihin may designer. Napakalalim nun. Tama? Lahat ng design, ang may pakana niyan, yung designer. So kung tayo ay may design, ang tanong, sino ang designer ng buhay natin? Sino ang nag-design na para ka dito, si Pastor Stephen ay para dito, kasi yes, pwede mong turuan ang ibon para lumipad. Pero sa totoo lang, kahit hindi mo siya turuan, bigyan mo lang siya ng space, lilipad siya. Ang isda, hindi mo kailangan turuan lumangoy. Ilagay mo lang siya sa tubig, matututo siya lumangoy. Bakit? Yun ang kanyang desire. Hindi siya kailangan mag-effort. And I realize one thing. Kaya maraming tao ngayon ang pagod, anxious, pressured, hindi dahil mahirap ang buhay. Kaya tayo pagod, kaya tayo pressured, kaya tayo anxious, kasi kumikilos tayo na labas sa design ng Diyos. At pag kumilos ka na labas sa design ng ating Panginoon, kahit mag-effort ka, kung hindi mo yung design, hindi mababago ang function mo.
Kahit na mag-aral ang ibon lumangoy, kung hindi yun ang design niya, hindi siya makakahinga sa ilalim ng tubig. Kahit na ang isda, mag-aral pa siya ng 4 na taong kurso, kung paano siya lilipad, kung hindi niya design yun, hindi niya magagawa. At kahit anong pilit mo anak, kahit anong pilit mo kapatid, kung hindi ka dinesign ng Panginoon kumanta, Pastor, gusto kong kumanta. O sige na, gusto mong kumanta, pero tanongin mo, gusto ba namin? Yun muna ang tanong sa... Sabi mo sa katabi mo, wag mo na pilit. Sabi mo, parang hindi nyo sinabi Amen? Kasi, halimbawa, kung talagang hindi ka kumanta, pag nag-effort kang mag-aral, may improve ba performance mo? Yes, may improve ang performance mo, pero hindi mo marere-write ang design ng Panginoon sa'yo. Even though you try harder, you work harder, you train longer, you push deeper, you can never do what God has not designed for your life. Kaya kung maraming mga tao ngayon ang pagod, pressured, and anxious, not because life is hard, but because you are operating beyond God's design, posible kaya mga kapatid na maraming tao these days na pagod na pagod. May mga kalala ba kayong ganyan na pagod? And usually, pag may mga kilala tayong napapagod, ano ang usual temptation? I need to motivate this person. I need to challenge these people. Pero what if hindi talaga motivation ang kailangan niya? Kundi ang kailangan niya, alignment. Nawala siya sa design, kailangan mo siyang ibalik dun sa alignment. Ibalik siya. Saan ba talaga siya tinawag ng Panginoon? Kasi pag pinipilit mo, mapapagod ka talaga eh. Amen ba mga kapatid? For example, sino sa inyo nag-exercise? Exercise, ganito tayo. Exercise, di familiar no? Pastor naman kasi December, ngayon talaga natin pag-uusapan yung exercise. Di ba pag nag-exercise kami, treadmill na tinatawag, no? Sa treadmill, tumatakbo ka dyan. Kahit gaano kabilis ang takbo mo, after 1 hour, nandun ka pa rin. Kahit pagpawisan ka, nandun ka pa rin. Bakit? Sweat doesn't guarantee progress. Sweat doesn't give you direction. Hindi porket pinagpawisan ka dahil sa effort mo, mabibigyan ka niya ng direksyon. Hindi porket pinagpawisan ka dahil sa effort mo, ay aabante ka na. Bakit? Hindi siya designed for that. Amen? Katulad natin, kahit anong training natin, kahit anong effort natin, nagwo-work lang ang training, nagwo-work lang ang effort kapag siya ay under sa design. Kilala niyo si Moses? Si Moses, ang calling ng Panginoon sa kanya, he's going to be a deliverer, a leader. Everybody say leader. Si Moses, magiging leader siya ng nation of Israel, but Moses ran away from leadership. He tried to run away. Now question, yung effort niya bang tumakbo doon sa pagtawag ng Diyos, nabago ba yung pagtawag ng Diyos? Hindi. Kahit anong takbo mo, kung nakadesenyo ka para doon, hindi mo matatakbuhan. Kahit na natatakot ka, mawawalan ako ng kaibigan, natatakot ka, mawawalan ako ng negosyo, natatakot ka, mawawalan ako ng trabaho, kung yon ang design mo. Yung nakatayo sa harap nyo, takot din ako mawalan before. Takot ako mawalan ng trabaho. Takot ako na hindi magkaroon ng magandang future. Pero kapag ka yun ang design ng Lord, hindi mo siya matatakbuhan. Si Jonah, for example. Binigyan si Jonah bilang propeta ng isang assignment para siya ang magbigay ng balita sa Nineveh. Anong ginawa ni Jonah? The runaway prophet. Come on now. Anong ginawa ni Jonah? Tumakas sa Panginoon. Question, nung tumakas ba siya, nabago assignment niya? Hindi! Kahit na tumakas ka, hindi magbabago assignment mo. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw topic ka. Amen? Kahit anong takas mo, kahit anong iwas mo, pag yun ang assignment mo, mapapagod ka lang, magbabayad ka lang, tatagal ka lang, pero hindi mo matatakasan ang pagtawag ng ating Panginoon. Kahit ikaw si Usain Bolt at ikaw ang may pinakamabilis sa pagtakbo, hindi mo mauunahan ng Diyos. Si Peter, he catch the fish all night, effort. But he caught nothing. Why? Without the presence of God, walang bunga lahat ng ating ginagawa. Amen. Even if your effort can make you successful, only God's purpose will give you fulfillment. Samson. Si Samson, binigyan siya ng Panginoon ng mandato to be a deliverer. Siya ang gagamitin ng Lord to deliver the nation of Israel against the Philistine. Pero may ibang pangarap si Samson. May purpose siya. Anong purpose niya? Be a deliverer. Pero ano ang pangarap ni Samson? Gusto niya babae. Di si Samson, naghanap ng maraming babae. Kasi gusto niya pleasure. Pangarap niya
maging lover boy. Na, Samson the lover boy. May pagmamalaki naman kasi physically talagang malakas eh. Ang mga babae, impress sa kanya, pero yun ba ang purpose kung bakit siya pinalakas ng Panginoon? Para lumapit ang babae sa kanya? Hindi. Kaya siya pinalakas ng Panginoon para maging tagapagligtas. Hindi para ikulong ang iba sa kanyang pag-ibig at pagmamahal. Medyo corny yun, pero sige, tinawanan nyo naman. Pasok na rin. Amen? Bakit? Nangarap siya ng pleasure, nangarap siya ng admiration, nangarap siya na siya magkocontrol sa kanyang buhay. Binigyan ako ng Lord ng kakaibang lakas, pero gagamitin ko to sa iba. E ano nangyari? Alam natin ang sinabi ng storya, di ba? Judges chapter 13 hanggang 16. Ano sabi ng scripture? Nung ginupit ang buhok ni Samson, burst paid ba yan, sir? Burst paid pa yan. Burst paid pa rin to. Nung ginupit ang buhok ni Samson, ang sabi ng Bible, nawala sa kanya ang kanyang lakas. Pero ang question, nasa buhok ba talaga ang kanyang lakas? Hindi. Kasi, kaya siya nawala ng lakas, hindi dahil umiksi ang kanyang buhok, kundi dahil iniwanan siya ng presensya ng ating Panginoon. Bakit? Kakahabol niya ng gusto niya, nawala sa kamay niya yung tunay na kailangan niya. Presence of God. What good is it that you gain the whole world, but forfeited your own soul? What good is it na nakuha mo lahat ng magagandang bagay sa mundo? Nabili mo ang pinakamahal na kama, pero hindi ka pa rin makatulog. Ang dami-dami yung pagkain, wala kang gana. Why? Because food doesn't guarantee appetite. A good bed doesn't guarantee a good sleep. Vacation doesn't guarantee rest. Lalo pag ikaw magbabayad, hindi ka talaga mapapahinga. Kasi maya't maya, pambayad. Sabi mo sa katabi mo, vacation pa more. Amen? Because he chases what he wants, he loses something that is important to him. And that is his calling, his purpose. And that is the presence of God. Ba't pa kasi ang Panginoon, Pastor, nakikialam pa sa mga plano ko sa buhay? Ba't hindi na lang tayo hayaan ng Diyos na mag-succeed using our own terms? Ba't pa kailangan ng Diyos makialam sa mga plano ko sa buhay? First things first, sino nagbigay ng hininga sa'yo? Kasi minsan, nakakalungkot minsan huwag kayo magalala, hindi kayo taga ibang location, taga ibang bansa. Kasi mga nandito ngayon, mga sobrang lapit nyo kay Lord, candidate kayo sa kanang kamay ni Lord. Sobrang bait ng buhay ninyo, na hindi kayo nagkakamali. Na minsan si Lord, ginagawa nating alternative. Yung parang, Lord, ito na schedule ko sa 2026, singit ka na lang kung kailan mo gusto. Hindi sinabi ng Bible, i-add mo si Lord sa schedule mo. Ang sabi ng Bible, seek Him first. Okay? And all these things. You have to understand something, mga kapatid, and I say this with love and humility. Life is more than just work. Ang buhay hindi puro trabaho lang. Hindi puro tulog lang. Ano kapag ang buhay mo puro trabaho pero walang meaning? Mapapagod ka. Mapapagod ka. Kailangan lahat ng ginagawa natin may rason. Lahat ng ginagawa natin may meaning. Kasi pag may meaning ang isang bagay, na-appreciate mo. Pag may meaning ang isang bagay, may malalim na dahilan. At pag may malalim na dahilan, kahit pagod ka, ipahinga mo, babangon ka. Pero pag exhausted ka na, pag empty ka na, yun ang pinakadelikado sa lahat. Pag empty ka na, mahirap na yun eh. Kasi wala ka ng drive, wala ka ng soul, wala ka ng motivation that you forfeited your own soul. And don't think for a moment na kapag may hilingi ka sa Diyos at hindi niya binigay, sasabihin mo kaya hindi binigay ni Lord yun, baka masyadong malaki yung dreams ko. No, God is not intimidated with your big dreams. Walang pangarap ang tao na mas malaki pa sa ating Panginoon. Kahit yung pinakamalaking pangarap mo, maliit yan sa harapan ng Panginoon. Kung maliit lang pala, Pastor, ba't di binibigay ng Diyos? Hindi binibigay ng Diyos yan dahil masyadong malaki para sa Kanya. Hindi binibigay yan kasi masyado siyang maliit kung ikukumpara sa purpose mo. Sabihin mo sa katabi mo, don't settle for less. Anong ginagawa natin? Habol tayo ng habol sa mga pangarap natin. Napansin niyo ba yung pera kapag hinahabol niyo, lalong tumatakbo? Tuwan-tuwa ka, sabi mo, malapit na yung 13-month pay. Wala pang 13 hours. Ubus sa at least dumaan, Pastor. Kakahabol mo ng pangarap mo, mag-isa ka na lang. Sino magsusustain sa'yo pag nagsosolo ka kakatupad ng pangarap mo? Akala mo ba madaling to pa rin ang pangarap? Hindi madaling to pa rin ang pangarap. Kaya nga po siya pangarap eh. Hindi siya madaling to pa rin. So kung tutuparin mo siya mag-isa, pag kailangan mo ng tulong, sino tutulong sa'yo? Wala. Mag-isa ka. Sino magsusustain sa'yo ngayon?
mag-isa ka din. Pero pag ang pinurso mo purpose, God is committed to have a responsibility for your future. So, hindi ikaw magsusustain sa sarili mo. Ang Diyos mismo ang magsusustain sa iyo. Amen? I did not do this in previous service and I've done this illustration a lot of times, but I will do it anyway. Okay? Kasi ang mga pastor naman paulit-ulit. If you have a Bible, open to Psalm 23 verse 6. Ang sabi ng scripture doon, blessings and mercy shall follow you all the days of your life, and you shall dwell in the house of the Lord forever. Blessings and mercy. Sino sa inyo gusto nyo ng blessing? Ulitin ko, sino sa inyo gusto nyo ng blessing? Sino sa inyo gusto nyo ng mercy? O dahil gusto mo ng blessing, hinabol mo. Gusto mo ng blessing, pinangarap mo. Pero yun ba ang design? Sabi ng Bible, blessings and mercy shall follow you. For example, si Jenny tawagin ko, pinakamaganda babae sa balat ng lupa. Total, siya naman ang blessing ko. Yeah! Okay. Ang sabi ng scripture, blessings, kunwari si Jenny ang blessing, ang sabi ng scripture, blessings and mercy shall follow you. So as you pursue God, by design, blessing should, no effort, blessing should by design. Ano ang condition? Pursue God and blessings will follow you all the days of your life. So ibig sabihin, when I pursue the Lord, I don't have to worry, may pambayad na ba kami? I don't have to worry, paano na yung mga anak ko? No, because it's automatically pursuing you. Kaya kapag pagod at hirap, binabaliktad mo yung design. You are pursuing the blessing. Habol ka ng habol sa blessing. Tapos, pag mag-isa ka na lang, sabi mo, nasa na si Lord? Iniiwan ako ng Lord. Hindi ka iniiwan ni Lord. Ikaw ang umiwan sa Kanya. Kaya, pag nasa ganitong sitwasyon ka kapatid, nagtataka ka, bakit mga desisyon ko, bubo? Alam mo yun? Dinicide ko talaga yun. Di ba parang, ba't ganun ang desisyon ko? Paano ka magkakaroon ng wise decision kung yung source ng wisdom nandun? Paano ka magkakaroon ng peace dito kung ang source ng peace nandun? Kaya sabi ng design, balik ka sa design. Ano ba ang design? Pursue it. And blessings and mercy shall follow you. Comprende? Thank you, Be. Amen? Lahat naman kasi talaga, nung nagsimula, may purpose naman talaga yan. Lalo tayo na, halimbawa, sa mga OFW natin, mga nanonood online today. Let me know in the comment section kung saan kayong parte ng mundo. Just for us to have a clear picture of as to how many people have been working abroad. Maaaring may kakilala ka nagtatrabaho sa abroad. Especially kung Christian yung nagtatrabaho sa abroad. Bago yan umalis dito sa bansa, nanalangin niya kay Lord. Sabi niya, Lord, aproban niyo lang yung visa ko. Maglilingkod ako sa iyo hanggang wakas. Actually, Lord, para mapatunayan ko seryoso ko, yung kalahati ng sweldo ko. Yan, Lord, 50-50, Lord, kalahati ng sweldo ko, itutulong ko para sa construction ng Gia Kamanaba Worship Hall. Ha? Ibig sabihin, karamihan ng umalis, missionary. May mission. Tama? Pagdating. Napalitan yung mission ng paano ko aasenso. Yon. Hindi masamang umasenso. Hindi masama. Ako nga, ina-advocate ko. Ipanalangin, di ba, almost every week, pinagpe-pray ko, umasenso business ninyo. Walang problema sa pag-asenso. Pero ang problema kasi, 2 years ka na ron, 2 years ka na ron, okay. 2 years ka na ron, pero imbis na yung calling mo nag-a-upgrade, appliance mo nag-a-upgrade. Hindi masama na ma-upgrade ng tulad kayo, kakabili nyo lang ng oven this week dahil sa bonus nyo eh. Bumili kayo ng rep na 2-door. Diba? Walang problema. Pero teka lang, ano ba talaga ang purpose? Ba't mo siya pinag-pray in the first place? Hindi ko kasi nung nangako ka naman kay Lord, wala naman ako dun eh. Kaya ikaw lang naman yung nangako. Hindi kita pinilit na mangako kay Lord. Ikaw ang nangako kay Lord. Sabi mo, Lord, ibibigay ko ang buhay ko sa iyo. Kaso, pagdating doon, nakalimutan mo na yung assignment mo. Nakalimutan mo na ang purpose mo, why you are there in the first place. Kaya parang dati, hindi kayo tatagay ibang church to, no? Kaya parang sinasabi mo, Lord, gamitin mo ko, Lord, gamitin mo ko.
Nung meron ka na ng mga pangarap mo, Lord, i-maintain mo to, Lord, i-maintain mo to. Pero where was God when you are planning for all of these things? It was not even included. For example, dito sa church, may mga sitwasyon dito na minsan magtataka ka talaga, talagang totoo yung love is blind eh. Ano niyo ibig sabihin? Pag kinilig talaga, hindi na nakikinig. May kilala ba kayong gano'n? Yung pag kinilig na, wala nang kinig-kinig yan. Yan, tuloy, di ba? So, dito, talagang minsan alam mo yung mga red flag na, alam mo na ano di ba? May problema, yung ganyan. Pero minsan, pag in love ka, di mo napapansin yun. Kaya kailangan mo ng mga kaibigan na magsasabi sa'yo na, hinay-hinay ka, pag-pray mong mabuti yan. Pero ano mangyayari? Dahil mahal na mahal mo, hindi ka makikinig. E tituloy ka, bam, mahal mo eh. After 6 months, nag-break kayo. Niloko ka. Aroy. Aray mo. Bakit ko sinabing aray mo? Kasi pag nasaktan na broken heart, yung nakalimutang leader, babalikan. Pastor, heartbroken ako. Kung ako yon, ang sarap sabihin, nung kinilig ka, di ako kasama. Tapos ngayong heartbroken ka, sasama mo ako. Bala ka dyan. Bakit? Minsan tayo, pag nagpaplano, may sarili tayong mundo. Pero pag may problema, Lord, nasan ka? Yun ang problema. Yan ang problema. Tignan mo katabi mo, duguan na eh. O naalala nyo po noon, marami sa inyo dito, dati kayo nanonood sa live stream. Dumaan ang video ng Gia Kamanaba. Kaya napanood ninyo, one day sinabi nyo, ay may simbahan pala dito sa Caloocan, aatin ako. Noon, naalala nyo pa, nung hindi ka pa umaatin, dito, in person, nanonood ka ng live stream. Kada post, share. Pam. Kada may post, pupusuan mo yan. Pam. At kahit online yung service, nanonood ka lang online ha, yung puso mo, present na present. Present eh. Tapos nakaating ka in person. Present ka na ngayon in the flesh, pero absent naman yung commitment. Something is wrong. Napansin nyo? May nagbabago eh. Question, nagbago ba sa service natin? Sunday pa rin naman tayo. Walang nagbago sa service. Ibig sabihin, walang nagbago through the years. Ay, meron pala. Yung priority mo. Nagbago. Nakalimutan na natin. Sabi ng Bible, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alam niyo, ina-expect ko na yung message na to, hindi amenable. At pwedeng sasabihin nila, Pastor, minsan ka na nga lang nandito. Yan pa yung message mo. Pero tatay niyo ako eh. Responsibility kong paalalahanan kayo na meron kayong layunin at meron kayong purpose sa inyong buhay. Naalala mo nung hindi ka pa naglilingkod kay Lord, sabi mo, Lord, kahit anong role, sige Lord, bibigay ko. Tapos nung may role na, masyado naman demanding tong role na to. Lord, kahit saang ministry, nung nasa ministry na, matagal pa ba yan? Because somewhere along the way, nakalimutan natin na kapag naglingkod, may sakripisyo. Nakalimutan natin. Akala natin comfortable lahat. Akala natin mabait ang lahat. Naalala mo dati, hindi ka uma-absent sa church. Hindi ka uma-absent. Sabi mo pa, God first. Di ba, naalala mo yun? Sabi mo, sarado ang tindahan pag Sunday. Kasi para kay Lord to. Outing, di ko mag-outing. Sunday. Kayo yun ha, kayo yun. Huwag niyo ako damay. Di ba? Ikaw naman nangako nun eh. Diba? Pero recently, di ba, napapansin mo, diba, pag may mga long weekend, di ba? Sabi mo, maganda magbakasyon dito ah. Hindi masama. Pero minsan, di ba, family first eh. O di nasa family na. Di nandun ka na sa resort, di ba? Say, woo! Habang nagagaganon ka, kami dito nakaganon, di ba? Kami rito nag-worship, ikaw ganun-ganun ka sa swimming pool, di ba? Saya mo eh. Di ba? Hindi natin pinipigilan. Kasi nga, pamilya yan eh. Di ba? Walang problema. Lalo kung yan lang talaga oras ninyong pamilya eh. Pero alam mo na ang services natin every Sunday, 5 yan sa online. Meron pa yung Monday ng gabi. So alam mo may oras ka pag Monday, tapos na yung outing nun ah. May internet? Meron.
May access? Meron. Ano wala? Eagerness. Yun yung nawala. Hindi na nagbago yung church eh. Ang nagbago yung eagerness, nagbago yung priority. Eh, sabi nga nila, pag gusto, pagkaayaw, ako ba nagsabi? Kayo nag-fill in the blanks. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ikaw talaga target ni Pastor today. Oo. Yung katabi mo, dati nag-a-adjust pa yan. Pag Sunday, di ba, sabi niyo, yun. Pero ngayon, wala. Eh, pwede mo ba sabihin, nanlamig ba siya, Pastor? Hindi naman siya nanlamig kay Lord. Masyado lang napasarap yung pahinga. Oh, bakit ko sinasabi? Tatandaan niyo to mga anak. Ang backsliding, pag sinabing backsliding, yung pagbalik mo sa lumang buhay, ang backsliding hindi nagsisimula sa rebellion. Walang nag-backslide, rebelde ka agad. Walang ganun. Karamihan ng nagba-backslide, if not lahat ng nagba-backslide, hindi rebellion ang simula. Ang simula, neglect. Kapabayaan. Yung dating importante, hindi na masyadong importante sa kanya ngayon. So anong ibig ko sabihin? Hindi ka naman biglang tumalikod sa Lord. Hindi ka biglang nawala sa Panginoon. Unti-unti mo lang tinigil yung dating ginagawa mo para sa Kanya. Kaya ang sabi ni James, are you still with me? Sugatan ah. Kaya ang sabi ni James sa James chapter 4, now listen, verse 13. Giya kamanaba, makinig kayo. Lahat ng mga tao na nagsasabing, ngayon o bukas, pupunta kami sa Thailand. Pupunta kami sa Japan. We will spend a year there. We carry on with our business and to make money. Verse 14. Bakit? Bakit? You don't even know what will happen tomorrow. What is life? What is your life? You are a mist, hamog, galang. Alam niyo ibig sabihin ng hamog? Fog? Pag hinalintulad yung buhay natin sa hamog, ibig sabihin, ngayon nandyan, mamaya wala na. Ibig sabihin, walang guarantee ng sustainability. Walang guarantee ng breath for tomorrow. Kaya sinasabi na, kayong lahat na nagsasabing, ngayon pupunta ako dito sa city nito, bukas pupunta ako dito, magtatayo ako ng negosyo, I will make money. Hold your horses. Hold your horses. Do you not know that your life is a mist? Hindi nyo ba na-realize na wala kang control sa oras mo, anak? Hindi mo hawak ang oras. Ang may hawak ng oras natin, ang Diyos. Hindi mo hawak ang karir mo kahit gaano ka kahusay. Hindi ikaw may hawak ng karir. Hindi ikaw ang may hawak ng iyong negosyo. Hindi ikaw ang may hawak ng bangko sa Pilipinas. No. Only God is the true source of everything. Amen? Let's go back to verse 13. Can I take a few minutes to digest these verses for you? Just one verse. I promise you it will be worth it. Wala naman kayong magagawa. Dito na tayo. Diba? So, pasinin nyo to. Now, listen, you who say, today or tomorrow, we will, highlight this part, we will go. Everybody say, we will go. So, sasabi ni James, kayong lahat na nagsasabi, ngayon, gagawin namin to, bukas, gagawin namin to. Bukas, dito kami pupunta. We will go. Everybody say, we will go. What does it imply? We will go. It implies what? Movement. Gagalaw ako. Pupunta ako dito. Sabi niya, we will go. Pero ang sinabi ng scripture, we will go. Depends on kung ialaw ni Lord. Hindi, no? Sabi lang, we will go. So, ibig sabihin, yung kanyang direction ay self-initiated. Ako nag-initiate kung saan ako pupunta. So, ano naging basis ng decision? Preference. Ano naging basis ng decision? Opportunity. Ano naging basis ng kanyang decision? Ambition. Discernment. Pag tinignan mo, we will go, mukhang confident. Pero may submission ba? Come on? May submission ba kay Lord? No. Next. We will go to this or that city and spend, highlight this part, spend a year there. Ano ibig sabihin ng spend a year? Ba't hindi sinabing spend month or I will spend my day there? So the fact na sinabi niyang, I will spend a year there, ibig sabihin ginagaranti niya buhay pa ako after 1 year. And that is an illusion, my friends. Illusion siya na ikaw ang may hawak ng iyong oras. You don't hold your future. You don't hold your time. Time is not a right. Hindi nating karapatan bigyan ng Diyos ng oras. Mercy ng Diyos kung ba't buhay pa tayo. Grace ng Lord kung bakit pa tayo nandito. Regalo ng Diyos ang oras. At kung regalo siya, dapat siyang i-steward. Dapat siyang i-manage ng tama para sa kanyang kaluwalhatian. So kasi sinasabi, we will go and we will spend 1 year there. Let's continue. And we will carry on with our business. Ibig sabihin, ina-assume mo na kapag nag-effort ka sa negosyo, magsasucceed ka. So ibig sabihin, ang skills mo, nasaan ang tiwala? Sa sarili.
Nasaan ang tiwala? Sa network. Nasaan ang tiwala? Sa experience. Productive, pero nag-pray. And last, sabi doon, and we will make money. Everybody say, make money. So, ibig sabihin, nag-business, eto naman ngayon ang resulta. Now we have the money. So, ibig sabihin, hindi lang siya confident na buhay pa siya after 1 year, posibleng may confidence din siya sa resulta that if I work hard, I will earn money. Hindi siya sinabing there's a possibility that I will earn money. Is it as if like money is a right? No, it is a mercy of God. So what will happen kung makakakuha ka ng pera pero hindi mo ipinanalangin? What will it develop in your heart? Di ba pride? Di ba? It will develop pride in you kasi isipin mo, it is my skill. It is my network. It is my connection. Is God condemning money? No. Hindi kinokondemn ng Lord ang pera. Nire-rebuke ni James at ng Diyos yung entitlement sa ating puso na we think that it is because of our skills and connection that we have all of this. We don't. Only through His grace, meron tayo nito. So ano ba sinasabi ni James? Ibig ba sabihin, Pastor, hindi na ako magpaplano? No. Hindi against ang Lord sa planning. Against ang Lord sa pride. Against ang Lord sa entitlement. So kinokorek ng Lord, hindi yung plano. Ang kinokorek niya, anong tono ng plano mo? Asan ang Diyos sa plano mo? Asan ang Diyos sa iyong mga pangarap? Against ba ang Lord sa negosyo? No. Against ba ang Lord sa wealth? No. Against ba ang Lord sa pera? No. Si Jesus nga may treasurer. Ba't ka may treasurer kung walang treasure? So God is not against wealth. Amen? Ang Diyos hindi siya against. Against siya kapag yung success mo self-sufficient. Feeling mo, ikaw ang may pakana. So anong nangyari? Si Lord ngayon, consultant na lang. Hindi na siya ang tunay na may-ari. Kinokorek lang ni Lord. Yung business mo, hindi siya yan. Kay Lord yan. Huwag mo siyang gawing consultant. Siya dapat ang number 1 sa sinasangguni natin. Kaya kapag sinabi ng kultura sa atin, follow your dream. Everybody say, follow your dream. Follow your dream. Is that right? No. Don't follow your dream. Submit your dreams to God. Huwag mong sundan ang pangarap mo. I-submit mo ang mga pangarap mo sa ating Panginoon. Kasi yes, ang Diyos hindi siya against sa pangarap. Si Joseph nangarap, si Daniel nangarap, hindi against ang Diyos na ikaw ay mangarap. Pero ang sinasabi lang ng Lord, yung pangarap na meron ka, i-offer mo sa Panginoon. Yung pangarap na meron ka, i-submit mo sa Diyos. Question, sino sa inyo willing mag-submit ng inyong mga dreams sa ating Panginoon? Ulitin ko lang, sino sa inyo ang willing mag-submit ng kanyang mga pangarap sa ating Panginoon? Taas kamay, taas kamay, taas kamay. Okay, third time is the charm. I'm setting you up. Clue. I'm setting you up. Sino sa inyo willing na isubmit ang inyong mga pangarap sa ating Panginoon? Sure? So pag sinubmit mo yan, papayagan mo ang Diyos na i-inspect yung pangarap mo. Papayagan mo ang Diyos na i-redefine ang pangarap mo. Okay pa rin sa'yo. Okay, ito matindi. Papayagan mo ba ang Diyos na i-resize ang pangarap mo? Okay. Amen pa rin. Ito, ewan ko na lang. Papayagan mo ba ang Diyos na i-replace ang pangarap mo? Kasi submission eh. Ibig sabihin, siya talaga ang masusunod. Kaya ang sabi ng Proverbs chapter 19, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that will prevail. Maraming plano yung katabi mo para sa 2026. Nagpaplano na yan magpakasal. Kahit wala pang jowa. Hibang. Boyfriend muna bago kasal, pabir. Joke lang. Nagpaplano tayo para sa 2026. Kaya sabi ng scripture, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that will prevail. Look at the screen. Look at the screen. Look at the verse. Look at the contrast. Plan, purpose. There is a plan, there is a purpose. Pero hindi lang yung plan and purpose ang contrast. Pati yung dami may contrast. Sabi ng Bible, many are the plans, but we only have one purpose. Now naman, many are the plans in man's heart, but it is the Lord's purpose that will prevail. Anong ibig sabihin ng contrast na ito? Look at the screen again. Highlight that part, plan. Yung plans na yan is actually from the Hebrew word machshaboth. Okay, everybody say machshaboth. Now, hindi lang to basta nagplano ka. Pag sinabi mong machshaboth, ibig sabihin nun, inisip mo siya. Nag-strategize ka na. Kinalculate mo na. Kumbaga, hindi pa dumarating, calculated mo na by the age of 30. Ganyan.
Nagpaplano ka na. Hindi masama. Pero yung sinasabi dito, marami tayong mga calculations na yung puso natin naging pabrika ng napakaraming options na meron ka. Pero, ang sabi ng scripture, marami ka mang makshaboth in your heart, but it is the Lord's purpose. Ano yung purpose sa Hebrew word? Etsa. Matraffic dyan ngayon. Amen? Marami ka mang makshaboth, but it is the Lord Etsa that will prevail. Anong difference? Ang makshaboth, maraming thoughts, maraming strategy, maraming calculation, but it is the Lord's purpose that will remain. It is the Lord's purpose that will stand. It is the Lord's purpose that will outlast you. It will outlast. So listen, church. Based on that context, balik na yung verse 13 na. So, listen, church. Kayo na nagsasabi na, today and tomorrow, highlight everything. We will go. We'll spend a year. We'll carry on a business. We will make money. Look at the screen. We will go. We will spend a year. We carry on a business. We make money. You see it? We will go, spend a year, carry on a business, make money. What is missing on that verse? Walang Diyos. May plano, pero wala ang Diyos sa kanyang mga plano. Kaya ang sinasabi ng writer na si James, pwede kang magplano na, we will go here, we'll spend a year there, carry on a business, and make money. Verse 14, bakit? Hindi mo ba alam na, highlighted part, hindi mo ba alam? Alam niyo ibig sabihin ng Greek word yan? You know nothing. Hindi mo ba alam kung ano mangyayari kinabukasan? Ang buhay mo para lang hamog. It will appear for a little while and then it vanishes. That's what he is saying. Hindi masama magplano, pero teka, nakalimutan mo ba na wala kang control sa bukas? Hindi mo alam. You don't know. That's the dilemma. Hindi mo alam. Plano ka ng plano, pero hindi mo alam kung buhay ka pa bukas. Hindi mo alam kung ano ang mangyayari bukas. Bakit? Si Lord lang nakakaalam. Kasi yan ang faith eh. Ang faith kasi, hindi ka bibigyan ng estimated time of arrival. Sabihin ng Lord, guarantee at the age of 35, may asawa ka na. Scam yun. Di ba? Si Lord, baya tayo nagsabi siya. Sabi ni Lord 32 lang daw. Magkakaasawa na ako. Di ba, scam? Bakit? Nilalagyan mo ng estimated time of arrival. Nilalagyan mo ng expiration date. Pero ang Diyos hindi nagbibigay ng ETA. Ang Diyos nagbibigay ng direksyon. By this season, ito gagawin mo. That's the difference. Can you show the picture, please? Anong difference ng compass tsaka ng Google Maps? Ang Google Maps, bibigyan ka ng estimated time of arrival. Ang Google Maps, nakaplanado na, dito ka kakaliwa. Nakadetermine na, darating ka 4:40. Ang compass, hindi niya mabibigay yon. Ang mabibigay lang ng compass, direksyon. Tinatrato natin minsan ng Biblia, Google Maps. Kaya ka frustrated eh. Kasi hindi ipapakita ng Lord sa iyo ang lahat ng daratnan mo. Pero ang ipapakita niya, yung susunod na direksyon. North, south, east, or west. Kaya pala sabi ng Bible, your word is a lamp unto my feet and a light unto our path. Bakit? Ang word of God, hindi po siya spotlight sa kinabukasan. Siya ay lampara para sa susunod mong hakbang. Ang ipapakita ng Lord sa iyo was the next step. But will you be able to trust God? Hindi sinasabi ng Lord, wag ka magplano for the next year. Nagpaplano ang church, nagpaplano ako, lahat tayo nagpaplano. But where is God in the middle of all of this? Is there at least a sign na sinasabi mong, Lord, ang gaganda ng mga plano namin, pero kung hindi mo to loloobin, hindi naman to mangyayari. Plano namin mag-open ng ganito sa next year. Plano namin gawin to sa next year. Naalala nyo, plano natin ngayon dapat nasa pure gold na tayo? Ano nangyari? Plano o purpose? May blueprint pa yan May blueprint na nga, hindi pa nangyari. Bakit? Si Lord lang nakakaalam. Si Lord lang nakakaalam ng lahat ng bagay. So let's submit our desires to God. Bakit? So yung sinasabi ni James, balik mo yung verse 14 anak. Makinig kayo, Gia Kamanaba. Kayo sinasabi nyo, today, tomorrow, we will go to that city, spend a year,
carry on a business, make money. Hey, why? Next verse. Why? You don't even know what will happen tomorrow. Your life is a mist that appears for a while. Huwag mong sabihin na kaya mo itong gawin. You can make money. You can spend there in 1 year. Verse 15. Instead of saying that, you ought to say, highlight this part, if it is the Lord's will. So instead of sabihin, next year, sure. Ang sinasabi ni James, instead of saying that, say, if the Lord is willing. Diyan natin nakuha yung God willing. Hindi tayo binibigyan ng James ng additional sa ating Christian vocabulary. Kasi nung sinasabi ni James yan, if it is the Lord's will, we will live. Bakit literal nilang sinasabing kung kalooban ng Lord na buhay pa kami because they were persecuted at that time. Literal silang hinahunting at gustong patayin. So parang sinasabi nila, hindi ko mapapangako kung makikita pa tayo next year. So if it is the Lord's will na buhay pa kami, magkikita tayo. So ano sinasabi? Hindi masama magplano. Pero include mo si Lord. Lagi mong isang guni, ito ang kalooban ng Diyos sa aking buhay. Is it God's will for you to do it? Or is it your dream, your will? Submit your dreams to God. Submit your dreams to God. And you will never go wrong with it. Amen? God willing, next year, sama-sama pa rin tayong sasamba sa Panginoon. Because we don't know what will happen. Ang alam lang natin, loobin ng Diyos, lahat tayo sama-samang sasamba at magpupuri. Loobin ng Diyos, makakapagtapos ng pag-aaral yung mga anak next year. Loobin ng Diyos, masisimulan yung negosyo next year. Loobin ng Diyos, may malaking project na darating sa iyo next year. Loobin ng Panginoon, magkakaroon ng financial breakthrough ang iyong pamilya. Loobin ng ating Panginoon, yung iyong mga pangarap na namatay, ibabalik ng Panginoon into life. Loobin ng ating Panginoon, makakapaglingkod ka sa ating Panginoon in a whole different level. Loobin ng ating Panginoon, magiging pastor yung katabi mo. Hallelujah. Loobin ng ating Panginoon. Amen. Loobin ng ating Panginoon, ang ating simbahan will continue to grow like never before. Loobin ng ating Panginoon, may pagkain pa rin tayo sa ating hapagkainan. Loobin ng ating Panginoon, walang magkakasakit sa atin sa linggong ito. Loobin ng ating Panginoon, may mga gagaling sa cancer. Loobin ng ating Panginoon, tinaningan ka na ng doktor, pero ang Diyos will heal and sustain you. God, if the Lord will it, it will happen. Submit your dreams to God. Because if you're willing, and God is willing, you're going to experience it like never before.